Sa ako po nagsisolang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras. Isang tulog pa po bago mag-sweldo. Alam ko marami sa atin ang nag-aantay ng sweldo pero bukas pa po. At kadalasan kapag nagsisweldo ng 15 yung hapon, paggabi. Kaya nasa hora de peligro or petsa de peligro ang marami sa atin. Dos Compañeras. Ano man po yan, wag po magre-resort sa mga illegal na gawain. At kapag medyo syempre minsan natuturete, ingat-ingat po. Ingat-ingat po, lalo na sa mga nagmamaneho. Lagi ang presence of mind, dahil kapag po tayo nagmamaneho, yung pasahero natin, kung tayo ay may pasahero, ay nasa balag ng alanganin. Buhay ang dala natin, hindi lang atin, kundi pati yung ating pasahero. At syempre, dahil nasa daan tayo, nasa lansangan, yun pong mga kasabayan natin sa lansangan ay inilalagay din natin sa peligro. Dos Compañeras. Kaya nga po tonight, tatalakayin po natin itong may kinalaman doon sa kung meron pa bang pananagutan ang driver kung makabangga siya ng pedestrian o kaya ay ng motoristang lumabag sa traffic rules. At syempre, meron pa din po tayong malakas question kung saan isa po ang mananalo ng 500 pesos dahil ang tanong, kung hindi ma-identify kung sino ang may kapabayaan at naging sanhi ng aksidente, anong legal principle ang basehan ng pananagutan? Yan pong sagot dyan ay malalaman ninyo sa pamamagitan ng pakikinig sa ating programa tonight. Huwag nyo na pong tanungin yung ating online PA na si Gael Enriquez dahil siya po ay nag-a-assist sa atin nag-a-assist sa atin para ma-call ang ating attention kapag may mga questions, may clarifications. So thank you very much po sa ating online PA. Dos Compañeras. Tama ba ako, Sherwin Bata Alfaro, na March 6 or last week nangyari itong insidente dyan sa Skyway, Ayaw kong tawaging aksidente. Bakit? Kasi kung ikaw ay isang motorista, pumunta ka doon sa isang nag-counterflow ka, especially Skyway, at hindi ka rin naman bagay doon, hindi ka dapat na naroroon, tapos ikaw ay nakainom pa, bakit naman, di ba? Nilalagay mo sa peligro ang sarili mo, pati na rin yung mga taong nandoon, dumadaan doon. Dos Compañeras. Although may connection po, but in general, ang ating pong talakayan, I will not discuss that kasi syempre yan po ay idudulog pa sa korte. Pero in general, tatalakayin po natin yung mga pananagutan ng ating mga motorista, lalong-lalo na po na marami sa atin marami nakamotor, kapag dumaan ka sa kalye, ikaw commuter o kaya naman ay driver ka ng four-wheel vehicles, parang mga tutubi parang mga tutubi yung mga nakamotor, lalo na kapag nakasuot na ng helmet. Pero marami din po, hindi lang yung mga four-wheel driver, marami din po sa mga driver ng motor, ay mga tinatawag na kamote, Totoo po yan. Kaya yan ay marami naman Kung anuman ang minamaneho sa anumang klase ng minamaneho, napakarami po talagang kamote. Oy, umamin na yung iba dyan. Dos Compañeras. Di po ba? Yung tipong akala mo sila invincible. Akala mo hindi sila tatablan kapag nagkaroon ng aksidente. Pero napakarami po talaga ang mga pasaway sa kalsada. Hindi lang po yung mga pedestrian o yung mga mananakay na tumatawid sa hindi tawiran. Meron din naman na mga nakamotor, mga bikers, motorized ang tawag doon, yung mga may motor na bike, na talagang pasaway naman kahit nakastop, akala yata dahil maliit sila, exempt sila sa traffic rules. O kaya naman yung mga driver, ito ay bike lane, doon pa rin ang gigit-git, ginigit-git yung mga bikers. Delikado pa din. Dos Compañeras. Yung iba naman, feeling malakas, feeling powerful, feeling untouchable,
nagka-counterflow, di ba? Naging issue na din dyan. O yan, noong mga nagdaang mga araw. Dos Compañeras. Kaya naman pag-uusapan po natin itong mga tinatawag na Doctrine of Last Clear Chance. Pag-uusapan din po natin yung tinatawag na contributory negligence dito sa ating programa. At syempre, aksidente. Ayan. Marami nagre-react dun sa kamote. Sabi ni Ma'am Grace Recta, kamote talaga. Ay, isa pang usapin, yung mga e-bike, no? Alam niyo po ba na ang mga e-bike, no, ay dapat ay meron itong permit, no? Hindi nagko-comply pagkatapos yung kalye, bike lane, ginagawa. Hindi lahat, no? Tabi-tabi po, no? Ginagawang terminal, no? Yung bike lane, napakalaking problema. Diyan na lang sa Bikutan area, diyan sa Paranaque. Dos Compañeras. Di po ba? Maraming ganun Nilalagay po sa kanilang nilalagay po sa alanganin ang kanilang buhay at buhay ng ilang mga dumadaan at ng mga ibang motorista. Sabi ni Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, naku, kamote talaga. Magandang gabi, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din Renato C. Sabi niya marami talaga, no? Ang kamote sa kalsada kulang sa disiplina. Tama po kayo. Gayon din of course, magandang gabi sa Gael, Enriquez, Ramel Maluto, Odette Agsales, Zoraida Falorina, nanunood sa atin sa Pampanga. Si Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, Madam. Si Andy Marquez, magandang gabi din po sa iyo. At syempre, gising na si Kenneth Arevalo. Di ba ikaw ba ay gising na o hindi pa natutulog? Magandang gabi din sa iyo, Marina Corozado Fababaer, nanunood sa atin dyan sa Binyan, Laguna. Si Marilu Di Guzman, magandang gabi po. Sabi niya dapat tumawid lagi sa pedestrian lane. Tama po kayo, Ma'am Grace Recta, pero nakikipagpatintero po sa kalsada sa mga sasakyan Yun ang malaking problema natin. Kakulangan sa disiplina. Sabi ni Miss Gael Enriquez, kawawa naman yung mga sumusunod sa batas. Ay tama ka dyan, Marilu Di Guzman. At syempre, Josephine Garimbao sa Michigan, Rome Asuncion. Sabi niya, baliktad sa bansa natin Fiesta Mart Royal, magandang gabi sa iyo. At syempre, si Renato C., Rudy Valpalma, at Mami Belen Rivera. Ganyan din, Ma'am Irene Almodovar, Eduardo Narvaez, at napakaraming iba pa. Daddy Rowel Resio, magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Sabi nung isa nating texter, sana po ay ipalabas, wag na po nating ipalabas yung video, no? Napaka-morbid, no? Kapag ka ikaw ay driver, parang mawawalan ka na, matatakot ka, at kapag takot ka at nagkakaroon ka ng mga agam-agam sa pagdadrive, lalo kang madidelikado at lalong madidelikado ang ibang tao sa daanan, no? Kaya nga po lagi nating sinasabi, always signal your intention. Tumingin lagi, no? Mag-check lagi, at lagi ang presence of mind, hindi text ng text, no? Hindi gamit ang telepono. Bakit nga ba hindi maibitawan ang telepono kapag ka nagmamaneho? Dos Compañeras. In the same way, eto rin po ang nakakabisit pagka nagdadrive. O makikita ninyo, kahit kayo pasahero, may tatawid sa kalye, naka-headphones, no? Nakalakas ang volume, hindi man lang antayin na makatawid ng kalye bago gumamit ulit ng cellphone. 'Di ba? Tapos tatawid sa hindi tawiran, naka-headphones, no, naka-headset, tapos ay text ng text, walang pakialam. 'Di ba? O aminin niyo, maraming ganyan. Dos Compañeras. Para bang ikamamatay kung hindi magte-text habang tumatawid. Ay, di ba? Yun yung nakakainis Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Alisa Marie Dineros. Sabi niya, ready na pong matuto at manalo attorney. Si Dalia Garcia, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, dapat po palitan na ang tawag sa kanila. Kawawa naman yung kamote. Masarap naman yun. Dapat tawag sa kanila, kabote rider. Kasi kung saan-saan direksyon, sumusulpot. Dos Compañeras. Kawawa din po yung kabote, Daddy Rowel, no? Sabi nung isa ay para kang isa kang hayop. Ay yung hayop na may rumirespeto, meron din silang
rules on their own, di ba? Tama po kayo, Dada Roel, yung mga pasaway, no, sa kalye. Hindi lang po yan mga drivers ng may 4 na gulong na sasakyan. Meron din po dyan sa mga bikers, no? Meron po sa mga nakamotor, meron po sa mga naka-e-bike, meron po yung mga mananakay na pasaway din. So lahat po ng antas o lahat ng klase, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, marami sa atin ang pasaway. Dos Compañeras. Okay, so, no, bago po tayo mag-pause for commercial, sasagutin po natin, Dalia Garcia, yung question ninyo maya-maya lamang, yung tungkol dun sa SOP daw ba na ikulong ang driver kung namatay ang nakabangga kahit hindi niya kasalanan ang banggaan. Sasagutin po natin kung bakit ganyan ang orientation ng ating mga kapulisan. Sa ating pong pagbabalik, again, meron po tayong DZRH Malakas question, kung hindi ma-identify kung sino ang may kapabayaan at naging sanhi ng aksidente, anong legal principle ang basihan ng pananagutan? At yan po ay sasagutin natin yung question na yan sa ating pagbabalik at magiging subject po yung talakayan. Kaya makinig at magkaroon ng tsansang manalo. Ipadala po sa akin ang inyong bilang private message. Again, I want to protect your privacy, no? Dahil kapag ang privacy ninyo ang nawala, no? Marami ang nawawala sa atin kapag nawalan tayo ng privacy. Walang sense of privacy. So ipadala po bilang private message sa akin ang inyong sagot. Dapat lamang po ay naka-follow at naka-share ang ating talakayan tonight. Naka-follow kayo sa aming page at naka-share ang ating talakayan tonight para mas marami pa po ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa ating talakayan. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Ang Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ngayon yung tungkol sa mga aksidente sa daan. No? Kadalasan po kasi yung mga aksidente ay sanhi ng mga pasingit-singit, walang presence of mind, hindi alerto kung ano-anong ginagawa habang nagdadrive, no? Gumagamit ng telepono, naghaharutan habang nagdadrive. 'Di ba? Di ba? Common yan. Tingnan nyo na lang kapag kayo inasa bus tapos meron nakakotse. Di ba? Yung driver may kaharutan. O, ibang usapin pa yun. Dos Compañeras. Sabi ni Ma'am Teresa Arce dyan sa Osaka, Japan, sabi niya, mga pasaway po kasi ayaw sumunod sa patas na ipinagbabawal. Totoo, di ba? Common ko. Napaka-common, no? Hindi pa yata ako nakadrive na wala akong nakitang nagva-violate ng traffic rules. Dos Compañeras. Ang tanong, paano naman po kung halimbawa, halimbawa po naman na yung nagkaroon ng aksidente, pagkatapos ay at fault yung ibig sabihin nagva-violate ng traffic rules yung isa doon sa na-involve sa aksidente. Dos Compañeras. Meron pong provision sa batas yung tinatawag na presumption of negligence. Nakalagay po sa Civil Code 2185, no? Na sinasabi, unless merong patunay to the contrary, pinapalagay, no, na ang isang tao na nagdadrive, na nagmamaneho ng isang sasakyan ay negligent o nagkaroon ng pagpapabaya kung sa panahon ng mishap o ng panahon ng insidente, no, meron nagva-violate siya ng traffic rules. So ano ba yung mga usual na violation ng traffic rules? Syempre overspeeding, nagka-counterflow. Meron tinatawag yung ating mga traffic enforcers na ano ba yun? Ano nga may term sila na sinasabi nila na yung I forgot, pero merong term na dapat supposedly ang term is endangering other motorist, pero iba yung term na ginagamit ng mga traffic enforcers na parang may kalabuan. Dos Compañeras. O kaya naman, ano ba yung mga nag-violate pa ng mga traffic rules? Kasama din ba doon yung halimbawa nasa labas ka, coded yung sasakyan mo kasi di ba meron tayong number coding. So supposedly, kung halimbawa wala ka sa window hours, no, tapos coded yung sasakyan mo, nag-fall. Like for example, the day is, anong araw ba ngayon? Thursday. Tapos ano dapat ngayon ang coding? Kapag may sasakyan ka, anong plate number ang wala dapat ngayon sa daan?
90, 7 and 8 today, dapat wala ka ngayon sa lansangan kapag yung oras na hanggang 10 o'clock tapos hanggang 7, ano bang start ulit ng coding? Hindi ko alam yung mga window hours, 10 to 3 ba or 10 to 5? Not so sure. Ano nga ba yun, Miss Adi Socrates, yung window hours? Except of course in Makati and some areas, no, na hindi covered or walang window hours. Dos Compañeras. Pero again, ang sinasabi po ng 2185 ng Civil Code, maliban na lamang kung merong katibayan to the contrary, it is presumed or pinapalagay na ang isang tao na nagmamaneho ng isang sasakyan ay nagpabaya o nagkaroon ng pagpapabaya kung sa panahon ng insidente meron siyang traffic or he or she was violating traffic regulations. So, no. Paano mo naman patutunayan na hindi po kasi ako, wala po, kahit po ako'y nagpabaya, kahit po ako'y merong violation, hindi po ako nag-cause ng aksidente, no? Ito po ay tatalakayin po natin yung kaso ni Año Nuevo versus Villagracia, kung saan ang na-involve po, this is a 1989 case, na-involve po ng isa-isang aksidente, no? Diyan sa intersection ng Bonnie Avenue and Barranca Drive sa Mandaluyong City, kung saan itong si biker, no? Si biker ay traveling along Bonnie Avenue na nakabisikleta. Samantalang si driver ay traversing the opposite lane at he was driving his car. No? Tapos in the course of making a left turn towards Libertad Street, nagkaroon po ng collision. Si biker sustained injuries as a result, tapos kailangan niyang ma-ospital several times in 1989 at kinailangan po niyang mag-undergo ng operasyon, surgery ng 4 na beses. Dos Compañeras. Ang sinasabi po ni driver, no, kasalanan niya ni biker, no? Kasi si biker, hindi ko siya makikita talaga dahil doon sa intersection, wala siyang ilaw, dapat meron man siyang reflector, wala siyang mga sufficient na mga kumbaga equipment, na mga safety equipment, kaya naman nagkaroon ng aksidente. Yun ang sinasabi nitong si driver. Dos Compañeras. Kaya lang, no, meron pong doctrine of last clear chance. Anong ibig sabihin nito, no? Nakita mo na 10 metro, sabi nga doon, 10 metro, ang layo mo, pero dahil mabilis ka, ay hindi ka nag-caution. Dapat nag-minor ka, no? Bumagal ka ng takbo dahil malayo pa, nakikita mo na. So ikaw yung may pagkakataon na makaiwas sa aksidente. Dos Compañeras. At sabi rin ng Korte Suprema, yung bagaman, no, na bagaman at wala siya mga safety equipment, no? Bagaman at meron siyang violation mayroon siyang violation sa traffic rules, no? Hindi naman yun ang naging ugat talaga ng pagkaroon ng aksidente dahil meron kang sapat na panahon para makaiwas sana pero hindi mo ginawa. Either wala kang presence of mind or wala ka lang, nagpabaya ka talaga. Dos Compañeras. Yun. Although, no, sabi naman po ng Korte Suprema, dahil meron ding pagpapabaya yung si biker sa kakulangan niya, dapat din ma-reduce, ibig sabihin mitigated, o mabawasan yung liability ni driver. Dos Compañeras. So yun po, 2 prinsipyo. Anong ibig sabihin? Ulitin po natin, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi nyo natin yung doctrine of last clear chance? Ibig pong sabihin kung nagkaroon ng aksidente, no? Hindi mo talaga malaman kung sino, pero ang titingnan mo doon, sino ba yung merong pagkakataon sana na makaiwas sa aksidente? No, hindi naman porket nandyan nag-violate ng traffic rules. Hindi naman porket halimbawa ay wala siyang mga equipment, ay babanggain mo na hindi ka na magmi-menor. Bakit? Tao pa rin, buhay pa rin ang pinag-uusapan natin Dos Compañeras. So kung sino yung may huling pagkakataon na makaiwas doon sa aksidente o para mangyari ang aksidente, ay magkakaroon ng
pananagutan. Dos Compañeras. May mga pagkakataon naman, may tinatawag tayong contributory negligence. Anong ibig sabihin nito? Yung na-injure, nasugatan, namatay, no, ay meron ding ambag na pagkakamali, kaya't nag-worsen or kaya nagkaroon ng aksidente. Yun ang tinatawag na contributory negligence. Dos Compañeras. So dapat po kasi yung presence of mind, hindi nagpa-violate ng traffic rules, although mahirap gawin lalo na sa sitwasyon ng kalsada sa Pilipinas, sa sitwasyon ng mga motorista sa Pilipinas, napakahirap gawin. Ito po yung contributory negligence, action o ginawa ng injured party na naging dahilan kaya siya na-injure. So ibig sabihin, umambag ka sa kapahamakan mo. Ayan. Dos Compañeras. Okay, sabi ni Dalia Garcia, SOP po ba na ikulong ang driver kung namatay ang nakabangga kahit hindi niya kasalanan ang banggaan? Yun pong sa mga ganito pong sitwasyon hindi pa po kasi sila ang arbiter, or hindi po sila ang nagdedetermine ng kasalanan. Ito pong kasalanan ay dinidetermine sa korte. Although tinitingnan din nila kung meron bang probable cause, but just to be safe, dahil hindi rin naman basta-basta malalaman kung meron bang contributory negligence, kung meron bang sino ba yung may last clear chance. Hindi po nila, kumbaga, ay hindi mababaw po ang kanilang investigasyon. Kaya ang nangyayari, pinuput in custody, nilalagay sa kanilang custody, at nagkakaroon po ng tinatawag na inquest. Kasi ito ang nangyayari kapag may namatay o may aksidente, kadalas at hindi nagkakaroon ng areglo, ang ginagawa, nagkakaroon po ng tinatawag na warrantless arrest. So, ibig pong sabihin, i-inquest. Ano ba yung inquest? So, habang in custody po itong nakabangga, nakapatay, tatanungin po ba kung naging valid ba yung arrest? Tama ba ang proseso ng pagkaka-aresto? Dahil kung hindi, doon po titingnan kung meron bang basihan para ituloy ang detention or ang paglagay sa kustodiya ng isang taong inaresto. Dos Compañeras. Siyempre, may mga oras po yan na pinag-uusapan. Depende po sa kung gaano katindi yung kahaba, yung posibleng maging penalty o kulong, or kung sakasakali siyang mahatulan na guilty. But although relevant, medyo malayo-layo na po yun sa ating talakayan tonight. Dos Compañeras. So caution na din, kaya po hino-hold in custody dahil po tinitingnan pa kung valid o hindi valid, or dapat ipagpatuloy yung detention. At of course, ang gagawin naman kung ikaw ay hinold in custody, pwede na pong as soon as ma-file po yung kaso, pwede po kayong mag-file ng tinatawag na piyansa o bail. That is of course for temporary liberty or pansamantalang kalayaan habang habang dinidinig pa ang kaso or nagkakaroon pa ng pagdinig sa inyong kaso. Dos Compañeras. So ikaw na hold in custody, nakasuhan, importante yung mga ebidensya mo din nalalaban o ka-counter, magpapabulaan doon sa mga akusasyon sa iyo. Kailangan mong mapatunayan na wala kang kasalanan, wala kang wala kang kapabayaan or wala kang contributory negligence. Hindi ka nakaambag ng kapabayaan kaya nagkaroon ng aksidente or ng injury o ng kamatayan sa nangyaring insidente. Dos Compañeras. Mahirap magtagalog ng mga legal terms. Anyway, magandang gabi po muna, sabi ni ito. Ang daming sinasabi ng makamote, ganun. Oo nga, Daddy Roel Attorney, paano po kung nakabangga is TPL lang ang insurance ng third party liability? So third party liability, so liability sa third party. Yung sa iyo ina-assume mo yun, 'di ba? Kung halimbawa may damage sa iyo, ina-assume mo yun. Unless of course meron kang yung comprehensive or own damage insurance. Mai-explain sa atin ito ni sino mga nagtatrabaho dito sa bangko. Ito si Miss Adi Socrates, nagtatrabaho sa bangko baka mai-explain. Or tsaka si Sanser Pertez,
Sansar Pertes, magandang gabi sa iyo. Nagtatrabaho ito sa insurance. Magandang gabi, Angelita Federico. Pwede po bang maglagay ng dalawang pays? Oo, tinatanong niya kung pwede yung dalawang pays sa check. Pwede naman. Pwede po yun. Okay, magandang gabi, Felix Falcotello. Sabi niya, nanonood sa atin dyan sa Muntinlupa City. Si Hachi Gallardo, attorney, listening while driving. I don't want to miss your show. Thank you very much. And Hachi, ikaw ba ay babae o lalaki? No? Meron akong aso dati, ang pangalan Hachiko, based doon sa Hachiko doon sa Japan. Yung aso doon. Anyway, yung iba maingat mag-drive na babangga nang walang hiyang mag-drive. Sabi ni Efren Colandres. Sabi ni Odette Oxales, yung window hours is 10 to 5. Thank you very much, Odette Oxales. Ma'am Irene Almodovar, magandang gabi sa iyo. Sabi ni Vivian Minay Gocobero, good evening po, attorney. Now lang ako nakapanood sa FB sa radyo po kasi ako lagi nakikinig. Ay, magandang gabi po sa inyo. So, nakita nyo na ako. Pero sa mga hindi pa po na gusto ko ang makita nang hindi ako nakamask, no? Meron po akong page, pwede po ninyo akong hanapin doon. Naimbag nga Rabii, Dos Campañeras, watching from, nasa Cuyapon, Nueva Ecija, Rexon Fernandez. Sabi ni Gael Enriquez, nako, ang haharot, totoo, may mga nag-aaharutan sa kotse, di ba? Kahit nga sa nakamotori. Dos Compañeras. And would you believe, nadaanan ko minsan dito sa EDSA, kasi nag-i-EDSA po ako, tapos papuntang SLEX. Aba dyan sa kanto, sa may intersection, dyan sa may MRT, LRT station. Ay, ang nangyari. Yung isang rider, nanonood ng porn sa daan habang nagdadrive ng motor. Dos Compañeras. O saan ka pa, ibang level, no? Hindi pa nahiya. Okay, magandang gabi din, Jean Salmorin Adriano. Si Butch Gargantilia, nagpapa-attendant sa atin, nanunood dyan sa Palo, Leyte. Okay, si Charo Abraham, yung husband na tricycle driver ng friend ko, binangga at namatay ng isang jeepney driver. Ang sentensya, 6 months na kulong at 1.5 million na danyos, kaso mahirap at walang kakayahang magbayad. Ano po ang mabuting gawin ng wife? Ay, hindi naman po kasi maipipilit yung kung sakasakali na wala na talaga mahihita. Halimbawa naman po, for example, ito po'y employed or ibig sabihin ay yung dinadrive, no? Yung employer po, yung may-ari or operator ng jeepney, yun po dapat ang mananagot, no, doon sa civil liability o doon sa bayarin na ini-award ng korte. Dos Compañeras. Yun pong kulong, no, ay personal po. Yung criminal liability po sa mga ganitong insidente. Yung criminal na pananagutan ay personal po yun doon sa nakabangga, no, yung may kasalanan. Pero yung civil na pananagutan, yung damages and all, no, yung perang involved dito, ay maari po itong maipasa doon sa employer ng driver na nakabangga o sa operator ng driver na nakabangga o sa may-ari po ng sasakyan. Dos Compañeras. It follows then that if you are the owner of a vehicle at ibinenta mo ito sa iba, makatutulong na kapag ka ibinenta mo na ito sa iba ay well documented at ipalipat mo na ang registration doon sa buyer, dahil kapag ka nagkaroon ng aksidente, ikaw ang hahabulin ng nabangga niya, napatay niya, na-injure niya o na-damage na. At dahil sa iyo nakapangalan pa ang sasakyan, mahirap kang umiwas dito. Dos Compañeras. Kailangan mong patunayan na hindi na ikaw ang nagmamaneho at hindi na rin ikaw ang nagmamay-ari dito para makaiwas ka. Syempre, no, grabing abala ito para sa iyo. Dos Compañeras. Herminia Villaluz at saka Jerome Lorenzo, magandang gabi sa inyo. Okay, si Dahlia, sabi niya, thank you very much for answering my question, pero wala naman pong magiging NBA record kung mapatunayan na wala siyang fault sa accident.
Kapag ka po halimbawa nagkaroon ng criminal na kaso, no, usually lumalabas po ito sa NBI sa record sa NBI. Kapag ka naman po natapos na yung kaso, halimbawa na-dismiss o kaya ay na-acquit ang taong kinasuhan, no, ito po ay kailangan po ninyong magkaroon ng mag-submit ng clearance, no, para po yung record doon ay yung resulta ng kaso ay may record doon sa NBI, lumag-appear doon sa NBI clearance na either acquitted na, napawalang sala o na-dismiss na ang kaso. Dos Compañeras. Sabi niya, gaya po na lagi kong paalala kay Jackie, kapag lumalabas ng bahay, anak, mag-ingat palagi. AI, alerto, al pala, no? Ingat kasi maayos at maingat ka man kapag nasa kalye, may makakasabay kang palagi na hindi. Ay, tama po kayo dyan, Daddy Roel Resio. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi din sa iyo, Meryl Hidalgo, nanunood sa atin dyan sa Calamba, Laguna. Si J. Season Fernandez and Felipe Barbara sa Liloy, ano ba yung Zamboanga del Norte, ZDN, Zamboanga del Norte. Masanta siya Labi, Pilipinas, galing kay Jason Abulencia. Sabi ni Ramel Maluto, sabi niya sa mga drivers dyan, mag-ingat sa pagmamaneho ng sasakyan para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Okay, si Gael ay nag-a-assist pa din sa atin. Modesta Pantaleon, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, yung jaywalking dito ay 2,000 Hong Kong dollars ang penalty. Hindi ko alam kung magkano ang penalty for jaywalking dito sa sa atin. Manolito Pasha, Lorna Navarro, nanonood sa atin sa Ilagan City, Isabela. At syempre, Ginoong Wesley at saka si Ma'am Joy, gayon din si Joel Noriega, magandang gabi po sa inyo. Si Ma'am Roxanne Costa, dapat kamoteng ulalo ang itawag sa kanila. Hindi ko anong ibig sabihin ang kamoteng ulalo. Sabi ni Eduardo Narvaez, suicide by vehicle ang ginawa ng biker. Okay, magandang gabi din sa iyo, Miss Maricor Angeles at Efren Colandres. Lizal Miranda, magandang gabi sa iyo. At syempre marami pa pong mga nanunood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dos Compañeras. Kapag ka po nagkaroon ng aksidente sa lansangan, dalawa pong aspeto ang kaso, no? Una, syempre, yung kasong kriminal kung kayo po ay nakabangga, no? Kung kayo naman ay sarili nyo lang, nabangga ninyo at wala kayong ibinangga self-damage, sa yun na yun. Walang magkakaso sa yun nun o maaling employer mo. But, kapag ka may banggaan, dalawa po ang kaso, yung civil at saka criminal na aspeto. Yung criminal na aspeto, no, kadalasan po ay may kulong o multa, pero meron pong kakambal ito na civil na kaso. Yung civil, ito po yung daños perjuicio, no? Ano nga ba ang maaring ikaso kapag ganito? Usually, ang tawag po dyan ay reckless imprudence resulting in homicide kung merong namatay. Dos Compañeras. Reckless imprudence resulting in physical injuries kung meron pong nasugatan. Kaya naman ay reckless imprudence resulting to damage to property kapag wala naman pong taong ibang na-involve, kundi may nasira lang, no? Nasira nyo yung nabangga nyo. Yun. Dos Compañeras. At ang mga penalty po nito ay nagva-vary. Depende po sa halimbawa sa physical injuries, ay depende po kung ito ay matindi yung naging injury. At syempre, by the way, kapag po ganito, halimbawa po, kasama sa pananagutan, yung halimbawa ay yung nabangga mo may trabaho, pati yung kanyang dapat na kinikita o sinisweldo at the time na kinailangan niyang magpahinga para magpagaling o magpagamot, no, ay dapat pong sagutin ng nakabangga. Dos Compañeras. Maraming salamat po, Ma'am Delia Garcia. Thank you very much for your kind words. Anyway, yung question natin, kung hindi ma-identify kung sino ang may kapabayaan at naging sanhi ng aksidente, anong legal principle ang basihan ng pananagutan? 2 legal principles na po. At actually, 3 na ang binanggit natin. Isa yung contributory negligence o meron ka ding nagdag na kapabayaan. Ikaw na biktima o ikaw na na-injure, nagpabaya ka din, no? Kaya maaring mapababa yung maari mong maklaim na daños perjuicio.
perwisyo, no? Meron din naman yung doctrine of last clear chance, no, na kung sakasakali hindi mo ma-identify talaga, pero ang panapalagay na may pananagutan at may kasalanan yung taong may pagkakataon sana na makaiwas pero hindi siya umiwas, hindi siya nag-caution, hindi siya nag-ingat, kaya't nagkaroon pa din ng aksidente. At syempre, meron din po tayong tinatawag na yung presumption of fault or negligence kung halimbawa po merong traffic or involved sa traffic violation ang isa sa mga na aksidente. Dos Compañeras. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala at Lili Baradi at Ching Elag, mga Seko at Nabos, ayan, mga Cruzado at Soleta at saka mga Liwanagan. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Buenavista, Marinduque, gayon din sa Torrijos, Marinduque. Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala again, no? Pwede po kayong sumugot sa ating Malakas promo, ipadala po sa akin. Sa akin lang muna kasi hindi ko pa po na-access yung messenger ng Dos Compañeras, no? Hanapin nyo lang po Attorney Rina Seco sa messenger. Doon po kayo magpapadala. Kasi ayoko po na ilagay ninyo sa public, no? Yung nakikita ng lahat, yung inyong messenger, not messenger, yung inyong GCash number dahil baka po perwisyon kayo ng ibang mga masasamang loob. Marami pong mga makukulit. Dos Compañeras. Or magamit pa ang inyong number sa scam or kung ano man. Ilan po muna mga paalala, Billy? Si Billy ba ito? Si Norman Moraga. Ilan po muna mga paalala? Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, dito lang sa DZRH, kasama nagsasalang panyera ng bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung may kinalaman pa rin sa mga kamote drivers, no? Pwedeng sa motor, pwedeng sa bike, no? O kaya yung mga apat ang gulong o mahigit pa. Dos Compañeras. Iba pang usapin yung mga nagdodroga, di ba? Na nagdodrive, especially yung mga sa mga hindi naman po lahat, pero di ba regular na nagkakandak ang ating LTO ba or LTFRB or ating kapulisan ng random na drug test sa mga drivers, lalong-lalo na yung sa mga buses at sa mga trucks, no? Dahil syempre ibas matindi po yung kanilang mga maraming dala, no? Maraming mga pasahero, lalo na yung mga buses kapag po mga peak season. Dos Compañeras. Ang sinasabi po ng batas, whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, dapat magbayad ng damage, no? Halimbawa, kung nagkaroon po ng act o kaya ay omission or pagkukulang, may ginawa ka o kaya ay may hindi ka ginawa, no? At nagdulot ng pinsala sa iba, at magkaroon ka ng, kung may pagkakamali ko on your part, dapat kang magbayad ng danyos perwisyo. That is of course kung walang pre-existing contractual relations between the parties. Ito po yung tinatawag na quasi-delict or tort, no? Dos Compañeras. At kapag po ganito ay usually binabayaran yung pinsala kung nagkaroon, halimbawa ay nagkaroon ng injury, babayaran yung hospitalization, yung pagpapagamot, yung hindi kinita sa time na nakaratay ang taong na-injure, pati yung pagpaparepair ng sasakyan, at saka ano pa ba? May tinatawag din po mga iba pang damages, no? Para mag-set ng example or para maiwasan na para magtanda na itong nagpabaya kaya nagkaroon ng aksidente. Dos Compañeras. Paano naman? Ang tanong, paano naman po kung kasalanan ng injured party? No? Kasalanan ng tao kaya nagkaroon ng aksidente. Meron pong kaso, no? We have a few minutes left. Meron pong kaso yung PNCC, Philippine National Construction Corporation versus Arnaiz. Diyan po nangyari sa NLEX. No, ito pong Pampanga Sugar Development Company, Sudeco. Meron silang truck na nagkalat, parang nagkalat yung mga sugarcane doon sa yung tubo
sa NLEX. Ngayon, tinanggal na, pero yun pong Philippine National Construction Corporation, naglagay naman po sila ng mga kumbaga barriers or warning sign, no? Kaya lang, eventually tinanggal din nila. May mga naiwan pa pala nagkalat na tubo. Itong Arnaiz nagda-drive, medyo may kabilisan. Sabi nga, ang speed niya ay 72 or 76. Di ba dyan sa NLEX, parang ilan ba ang speed limit dyan? Hanggang saan ba? 60, 70, 80? No? I think, I'm not mistaken, nasa 80, pero mabilis pa din po yun. So, noon pong dumaan siya doon sa mga na-flatten na mga tubo, na-aksidente, parang ilang beses po nag-turn turtle yung kanyang sasakyan at nagkaroon po ng injury at yung isa po doon eventually ay namatay. Ngayon, ang sabi po ng Korte Suprema, nagkaso po kasi yung mga anak noong isang namatay, sabi niya, nagkaroon ng pagpapabaya yung Sudeco, no? Na sila yung dapat ay nilinis nila ng husto yung area, no? At nagkaroon din ng pagpapabaya yung Philippine National Construction Corporation dahil dapat ay obligasyon nila na i-maintain yung lugar para maging safe ito. At bagaman at nagkaroon ng tawag doon at sinasabi din na sinasabi din ikaw din Arnaiz, yung driver ni Arnaiz ay nagkaroon din ng pagpapabaya, no? Bakit? Kasi naman nag-overspeeding ka, no? So na-reduce po yung nagkaroon po ng reduction ng babayaran, ibig sabihin mitigated yung liability nung ibang partido, no? Dahil nga po may contributory negligence on the part ng isa sa mga injured. Dos Compañeras. Okay. So, yun. Kapag may contributory negligence, maari pong mapababa yung liability ng other party. So, ang tanong, attorney, pwede po ba magkaroon ng civil liability kahit na-determine na po na walang criminal liability? Kahit po ikaw ay acquitted doon sa criminal na kaso, posible pa rin po magkaroon ng civil liability, no? At ma-awardan ng, for example, halimbawa nagkaroon ng death, ang binabayaran ngayon 50, parang fixed na to 50,000. Pero kung meron pong bad faith or anong tawag doon, iba pang mga aggravating circumstances, ang last ang na-award po ay 75 for death alone, death compensation. Dos Compañeras. Ayun, medyo mahaba pa yung may mga questions. Ang tanong na lang, kapag ka ba halimbawa, attorney, kapag ganito po ba, mas maganda mag-areglo na lang? Paano kung nakapag-areglo ka at nagbago ang isip ng other party, pwede pa bang isampa ang kaso? Kaya nga po importante yung areglo ay documented at ito ay may basbas na ng either ng prosecutor at nagkapirmahan at acknowledge na po ito at saka noong judge kung nakarating na po ito sa korte. Dos Compañeras. Last question, tanong, kung nag-offer po ng areglo pero hindi natuloy, ibig sabihin yung admissions doon ay magagamit na ebidensya laban sa respondent. Yung offer po ng compromise or ng areglo sa mga quasi-delict cases, sa mga kaso ng ganitong aksidente sa daan, ay hindi po siya maaaring i-consider na admission of guilt. Yung criminal cases po, sa mga kasong kriminal, pagpatay, panggagahasa, pagnanakaw, pagka nag-offer po ng areglo, yun po ay maaaring gamitin bilang ebidensya, na parang tinitingnan na umaamin ka sa kasalanan mo, kaya ka nakikipag-areglo. Pero sa mga quasi-delict cases, sa mga kaso ng aksidenteng ganito, hindi po siya itinuturing na admission of guilt and therefore hindi siya maaaring gamitin bilang ebidensya laban sa kinasuhan. Dos Compañeras. Ayun, nabilis na po ang ating oras. Antabayanan po ang susunod na programa sa ang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Sa tanong na sa ating pong malakas promo, kung hindi ma-identify kung sino ang may kapabayaan at naging sanhi ng aksidente, anong legal principle ang basihan ng pananagutan? The answer is Doctrine of Last Clear Chance. At ang nanalo tonight, sagot din niya ay Doctrine of Last Clear Chance. Congratulations sa iyo. Ipadala niyo yung GCash number
sa akin para po mai-endorse natin kay Sherwin at maipadala kagad ang iyong 500 pesos. Congratulations! Sagot niya, Doctrine of Last Clear Chance, Janice Paningbatan. Congratulations sa iyo! Magsama-sama po ulit tayo bukas. Dito lang po, same time, same station, same channel. Nakasama niyo po sa ngalan po ng aking online PA, Miss Gael Enriquez. And syempre, sa kabilang part, si Norman Moraga. Ako naman po, Attorney Rina Seca, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.